Update sa kaso ni Josh Giddey, Peyton II, injury update, at Karl Anthony Towns niluluto sa Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos at i-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfin.com for more high-quality shoes. Sabi ng Newport Beach, California Police Department ngayong Miyerkules na nag-iimbestiga ang kanilang detectives tungkol sa paratang na may kinalaman si Oklahoma City Thunder guard Josh Giddey sa isang menor de edad na babae. Sa isang post na tinanggal na, isang anonymous na user sa social media ang nagsabi na noong nakaraang linggo, isang babae na kasama ni Giddey sa mga video at litrato ay high school junior noon. Deactivated na ngayon ang social media account. Si Giddey, isang Australiano, ay nag-celebrate ng kanyang ika-21 na kaarawan noong Oktubre. Sa isang pahayag, sinabi ng Newport Beach Police na sila ay aktibong naghahanap ng karagdagang impormasyon ukol sa mga paratang na ito at sinundan ang lahat ng lead at ebidensya upang makuha ang totoo sa kaso. Nagsabi naman si NBA spokesman Mike Bass nitong Miyerkules na patuloy ang investigasyon ng liga. Alam namin ang ulat tungkol sa investigasyon ng Newport Beach Police Department, sabi niya, at patuloy kaming naglalap ng impormasyon. Si Giddey ay tumangging magbigay ng pahayag hinggil sa sitwasyon hanggang ngayon. At si Thunder coach Mark Daigneault ay walang pahayag bago ang laro noong Martes sa Minnesota. Hindi agad nagbigay ng komento ang Thunder sa mga hiling na pahayag noong Miyerkules. Si Giddey ay may average na 12 points, 5.8 rebounds at 4.5 assists bawat game para sa Oklahoma City na mayroong 11-6 na record ngayon. Nag-start na siya sa dalawang laro mula nang gawin ang mga paratang. Parehong talo laban sa Philadelphia 76ers at Minnesota Timberwolves. At mostly cheered siya noong introduksyon sa kanyang home game laban sa Philadelphia. Pero binuo at inuuyat siya sa buong road game laban sa Minnesota. Si Giddey ang number 6 overall pick sa 2021 draft at napili sa All-Rookie Second Team noong 2021 to 2022 season. Noong nakarang season naman, may average siyang 16.6 points, 7.9 rebounds at 6.2 assists. Sa nakaraang Summer World Cup, nagkaroon siya ng team high na 19.4 points para sa kupon ng Australia na umaabot sa 3-2 na record. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang mga kamakailang komento ni Charles Barkley hinggil sa Golden State Warriors ay hindi lamang nagpapatibay sa kanyang naunang pahayag na ang team ay cook, kundi dinagdag pa niya ang partikular na pagtuon sa kanilang performance laban sa Sacramento Kings sa 2023 NBA Playoffs. Kilala si Barkley sa kanyang tahasan at kadalasang nakapagtataka na pagsusuri. Itinatanggi niya na ang tagumpay ng Warriors sa playoffs noong nakaraang taon ay mas naging resulta ng swerte kaysa kasanayan. Itinuturo ito sa kahusayan ni Stephen Curry sa Game 7. Katulad ng sinabi ko sa inyo, tapos na ang team na ito. Akala nyo baliw ako. Nakalusot sila noong nakarang taon dahil nagwala si Stephen Curry sa Game 7. Dapat talunin sila ng Sacramento. Si Stephen Curry malapit nang bumagal. May matandang team sila. Lahat bumabagal. Hindi na niya kayang ipagpatuloy yun kasi hindi na pareho ang ibang kasama niya. Matatanda na. Tapos na ang team na ito. Hindi na sila contender. Sabi niya, ang pag-aalinlangan ni Barkley ay umiikot sa aspeto ng edad, lalo na ang pagbibigay diin sa tumatandang roster ng Warriors. Ini-express niya ang pag-aalinlangan na kaya pang ituloy ng mga veteranong player kasama na si Stephen Curry ang antas ng laro na kanilang ipinakita dati. Sabi ng analyst na sa pagtanda ng mga kasamahan ni Curry, magkakaroon siya ng mga hamon sa pagpapanatili ng mataas na antas ng laro na magdudulot ng pagbaba ng kabuang kompetisyon ng team. Kahit nananalo ang Warriors ng kanilang ika-4 na titulo sa panahon ni Stephen Curry, 2 taon na ang nakakalipas, mukhang hindi pa rin kumbinsido si Barkley sa kanilang kasalukuyang status bilang contender. Ang kasalukuyang pagkakatambak ng team sa ika-10 pwesto sa Western Conference ay lalong nagpalakas sa kwento ni Barkley na kinakailangan ng Warriors ang isang pagbabaligtad para manatiling kompetitibo sa napakakompetisyong Western Conference. Samantala, natalo ang Golden State Warriors sa isang nakakagulat na pagbagsak
nang itapon nila ang 24-point na lamang laban sa Sacramento Kings sa in-season tournament. Sa huli, natalo sila ng 124-123 at na-out sa torneo. Nagsimula ang laro na dominado ng Warriors. Itinayo ang isang matinding lamang sa tulong ng magagandang performance ni Klay Thompson at Andrew Wiggins. Si Thompson na nagkaroon ng mga problema sa mga nakaraang laro, ipinakita ang kanyang kakayahan sa scoring na may 20 points, habang malaki rin ang ambag ni Wiggins na may 29 points. Ngunit ang Kings sa pangunguna ni De'Aaron Fox ay nagtangkang pambihirang pagbangon. Pagkatapos ng pagkakalamang ng 24 points, nagrally ang Sacramento sa ikatlong quarter. Mas nanalo ang Warriors sa score na 40-32. Ang momentum ay dinala hanggang sa ikaapat na quarter, kung saan nagtagumpay ang Kings sa kanilang pagbabalik. Ang kritikal na bahagi ay dumating sa mga huling minuto nang ang Warriors ay may 5 puntos na lamang at kulang 1 minuto na lang. Bagamat may ganitong advantage, ang sunod-sunod na mga maling pasa, kabilang ang mga pagkakamali ni Stephen Curry at Draymond Green, ay nagbukas ng pinto para sa Kings na makakuha. At tagsalita ng mga mandirigma, si Gary Payton II ng Golden State Warriors ay umalis sa laro kontra Sacramento Kings noong Martes ng gabi dahil sa tinatawag na right calf injury ng team. Hindi na bumalik si Payton sa laro pagkatapos umalis. At inanunsyo ni Shams Charania ng The Athletic nitong Miyerkules ng gabi na siya'y may nasirang calf at hindi tiyak kung kailan siya makakabalik. Ito ay isang malaking dagok para sa Warriors at mas nakakalungkot para kay Payton na napakagaling na naglalaro sa kanyang mahalagang papel mula sa bench ng Golden State. Matagal nang lumalaban sa mga injuries si Payton sa buong kanyang karera at nakaranas ng iba't ibang injuries sa kanyang 2 paglipat sa Golden State. Ngayong nakaupo ng matagal, magsisimula ang rehab ng versatile guard na ito na inaasahan na makabalik sa kanyang mahalagang papel sa ilalim ng season na ito. Mahalaga sa title run ng Golden State noong 2022, umalis si Payton sa free agency upang sumali sa Portland Trail Blazers bago muling makuha ng Warriors sa isang trade. Sa pagbabalik ng organisasyon na tumulong sa kanyang magsimula ng karera, si Payton ay naglalaro ng mahalagang minuto para sa Warriors at iniuugma ng lahat sa kanilang locker room. Ang karamdamang ito ni Payton malamang na magbubukas ng mga minutong paglalaro para sa ilang mga kabataang guards at wings ng Golden State Warriors na paminsan-minsan lang sa rotation para sa simula ng season. At sa usapang pag-aangat ng roster, ang Minnesota Timberwolves ay may kahanga-hangang simula para sa NBA season 2023-2024. Ang Timberwolves ay may record na 13-4 at nangunguna sa Western Conference standing. Bagamat may maganda ng simula ang Minnesota, maaring mapag-usapan pa rin ang pag-trade kay star center Karl Anthony Towns. Gaano nga ba katagal magtatagal si Karl Anthony Towns sa Timberwolves? Ang ilang NBA executives ay naniniwala na si Towns ay maaaring maging core piece na aalis sa koponan kung hindi makakarating ang Wolves sa malalim na playoffs. Ayon sa Hoops Hype, malaking desisyon ang kailangang gawin ang Minnesota, lalo na't may iniisip silang luxury tax para sa koponan. Ang Wolves ay may mga lucrative contracts na sa ilalim nina Rudy Gobert at Anthony Edwards. Ang bawat isa sa mga manlalaro na ito ay maring manatili sa koponan. Si Rudy Gobert ay bumabalik sa kanyang magandang laro bilang kandidato para sa Defensive Player of the Year. Ang 31-year-old na center ay may average na 12.4 points, 11.5 rebounds at 2.3 blocks bawat laro sa 17 games. Samantalang si Anthony Edwards ay patuloy na lumalago bilang isang clutch superstar closer. Si Karl Anthony Towns ay malaki ang ambag sa opensa ng Minnesota na may kanyang 21.2 points bawat game. Ngunit ang pag-usbong ni Jaden McDaniels ay nagpapakumplika sa hinaharap ni Towns sa koponan. Si McDaniels ay umaangat bilang isang all-defensive talent at isang paparating na two-way star. Ang Timberwolves ay pumili ng palawigin si McDaniels sa isang deal na magbabayad sa kanya ng halos $27 million kada taon. Sa makatuwid, mas handa ang Minnesota na mamuhunan sa kanya kasama si Gobert at Edwards kaysa kay Towns. Ang New York Knicks ay isa sa mga pinakamalaking nanganganib na kumuha kay Towns sa merkado at may mga alingaw-ngaw na ang Golden State Warriors at Chicago Bulls ay interesado sa malalaking manlalaro kung magiging magagamit ito.
Siyempre, kung magtagumpay ang Minnesota na magkaroon ng malalim na playoff run, maaaring magkaroon ng halaga ang pagpapanatili sa talentadong big man sa core ng kupunan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.